Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus dagdagan mo pa ng tender juicy hotdog at samahan mo ng Ovaltine para ikaw ay laging masigla at malakas. Namiss ko ba ako mga amigo? Ako kasi namiss ko yung itsura kong ganito. Actually, naninibago ako no? May kamukha pala akong artista kapag tinititigan ko ang sarili ko. Kamukha ko si Christine Hermosa. O diba? Kumusta naman si Christine Hermosa dyan? At hindi lang yon, kung sa beauty ko naman ang pag-uusapan, para akong si Demi Peter. O diba? So, ingit ka naman Gazel for sure. Kasi hindi mo kayang magganito. So, yon, I'm back! So, yes, na-miss ko kayo kasi medyo busy-busyhan ng lola ninyo at ang hirap mag-ayos. So, kamusta naman kuragan karag? Ano naman yung mga pa-outfit mo dyan? Diyos ko, extra ano talaga effort si kuragan. But guys, hindi natin kailangan mag-ganon kasi pretty na ang face natin. At alam niyo yon, simply is a beautiful. O, diba? Parang si Tia Moreno lang yan. Pak! O, nakakaganda ko kaya ngayon. So, pang Miss Universe Philippines ang beauty natin ngayon. O, diba? Kanina nga bumaba ako doon sa swimming pool, na ganito yung suot ko. Akala nila maliligo ako. Diyos ko, mga Juma. Eh kung naligo ako doon, dinubutan yung wig ko. Kamusta naman ang Jezabel, diba? So, yun. So, medyo minus 20 talaga sila. Pero may gusto akong gawin, syempre magpasarela doon na nakaganito. Pak! Di ba? So, ang ganda ko kaya. Di ba? Hindi na si Gazel Ortega na nagtatago ngayon. Charot! Nagtatago kasi na-bash. Di ba? Oy guys, konti na lang hinahabol ni Gazel Ortega. 500 watch time hour na lang and 130 subscribers. Tulungan naman natin si Gazel. Konting kembot na lang, i-share ninyo yung mga videos niya, and then kung hindi naman, panoorin nyo ng paulit-ulit para at least, di ba, tumakbo yung watch hour niya. Help to Gazel kasi konting kembot na lang, mamomonetize na yung channel niya. Ako nga excited nga ako para sa kanya kasi alam niyo yon, masarap kasi yung feeling ng pinaghirapan mo talaga tapos eto na finally mamomonetize na yung channel niya. O di ba? So pagpasensyahan nyo na rin yun. Alam naman ninyo yung baklang yon, baklang kanal. So yun, so I love Gazel Ortega, sobra. So yun nga, so syempre marami tayong chika ngayong araw na to, kung ano-ano ng mga chinichika natin na wala namang katuturan. But this time guys, eto nga, marami tayong question. Sabing ganon, Mama Sam, anong masasabi mo kung sasali si Bella Ismael ngayong taon na to dito sa Miss Universe? Na-notice ko lang kahawig niya si Nadia Pereira. Ferreria. Ay, bongga. So, yon. Ako si Bella Ismael. Nakita ko yung latest pictures niya. Mas maganda siya ngayon. Mas parang wow, pak na pak. Ang sexy ng first runner-up Miss Universe Philippines for 2020. Masasabi ko na kung sasali ngayon si Bella Ismael, pwede siyang makipagsabayan talaga sa mga kandidata at alam ko na kaya niyang manalo ng Miss Universe Philippines. Diba? Kasi iba din talaga ang ganda ni Bella Ismael. And alam mo yon, yung ang class ng dating niya. Gusto ko nga siya sana sumali pero di ba hindi nga siya sasali ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines kasi may pinagkakaabalang iba ang lola ninyo ngayon. But hoping ako na sana sa mga susunod na taon ay makita uli natin rumampa dito si Bella Ismael sa competition ng Miss Universe Philippines for 2023. Yan yung aabangan natin kasi talagang masasabi ko ay nako, hindi mo rin pwede underestimate ang beauty na meron ngayon ang Bella Ismael kasi talaga naman masasabi ko sexy, di ba? Ang hot ng lola ninyo. Talagang pang Miss Universe na. At doon naman sa nagsasabi na kung kahawig niya si Nadia, masasabi ko, hindi lang kahawig, mas maganda pa siya kay Nadia. O, di ba? So, yun. Kasi magkamukha kaming dalawa ni Bella Ismael. O, yun. Hayaan na natin si Kuragan na maging kamukha nito ni Nadia. Ito pa, isang panchika. O, Ashley Sobiano.
lalaban ng Miss Charm International this coming April. Kaya naman ang lola ninyo ay totally transformation na. Oh my gosh, o diba? Paano ba naman hindi magta-transformation yan? Eh nakakaloka naman kasi itong Miss Charm. Parang nung isang taon pa yan, hanggang ngayon hindi pa rin natutuloy yung pageant nila. Finally, this coming April ay matuloy na sana, diba? Kasi sobrang tagal na nila naghihintay ng mga kandidata. Ang natatandaan ko, si Miss Japan pa nagbalita sa akin yan, nasasali nga siya sa Miss Charm. Etong si Miss Japan na naghihintay na ng sobrang tagal at yon nag-overage na yata at feeling ko hindi na siya makakasali sa Miss Charm. Kasi naman yung Miss Charm naman nakakaloka. Nung isang taon pa yan, to be honest, mga around mga April din. April, ngayon, diba, mag-April na uli. Walang Miss Charm na nagaganap. But hoping ako na sana this time, makalaban na itong si Ashley Sabiano dito sa competition ng Miss Charm International. Kasi naman yung pagiging total package ng lola ninyo ngayon ay wow, ang ganda-ganda naman talaga. Parang feeling ko ready to the fight na for the international pageant. O diba? Talaga naman ay sabi ko, walang tulak kabigin talaga ang Pinay kapag nag-totally transformation. Talagang handang-handa. O diba? So ito pa ang chika. Miss Universe 2021 Harna Shadow. Hirap sa styling. Anong masasabi mo dyan, Mama Sam? Ay nako, yan ang sinasabi ko sa inyo. May mga ganda kasi na talagang maganda at may mga babae talaga na, alam mo yon, kahit anong ipasuot mo, gumaganda sila. Ayan ang mahirap kapag, I don't know kung agree kayo dito ha, kapag ang isang kandidata ay medyo maliit, medyo mahirap talaga silang damitan. Especially yung mga taga-ibang bansa katulad ng India, medyo may mga babae dyan na ang hirap talagang mag-match yung mga kulay ng damit sa kanila. Yung parang mayroon silang binabagayan na styling, may binabagayan silang mga damit, yung kulay ng damit. So, hindi ganun kapakpak. Pero syempre, may mga kandidata naman o may mga girls naman na talagang, alam mo yun, yung kahit ipasuot mo ng cortina, ay nako, maganda ng tignan. Katulad na lang ito si Beatrice Luigi Gomez na kahit anong tela ipasuot mo sa kanya, magmumukhang reyna siya. Pero itong si Harnash, to be honest guys, hindi ko rin nakikitaan yung aura niya na lumalabas ngayon. Parang lagi siyang stressed. So yung kahit anong suot na damit na suotin niya, parang hindi ko makita yung ningning, hindi ko makita yung tinatawag na Miss Universe materials talaga, no? So, pero nung gabi ng coronation night, ay shine like a diamond star naman yung lola mo na hindi na maulit-ulit ngayon. Charot! So, yun. So, pero syempre, she's a Miss Universe at kahit pa sabihin natin na hindi umaura ng bonggang-bongga at hindi nagmamatch ang kanyang styling sa mga sinusuot niya, masasabi pa rin natin na bongga pa rin ang lola ninyo kasi Miss Universe siya at hindi yung mabubura sa listahan ng Miss Universe. Hindi naman lang dahil yan sa styling or sa ganda ng damit. Tinitignan niyan kung ano ang mga ginagawa niya bilang reyna ng Miss Universe sa buong mundo. So, kung ano yung mga nai-offer niya, syempre, ang kabait nito ni Harnash. And then, I think, yun doon tumitingin ng Miss Universe kung ano ang merong pag-uugali ang kanilang reyna, di ba? So, yun. So, hayaan na lang natin yung styling niya. Matatapos naman na yung reigning niya. Charot! So, yun. I love Harnash. Ayun nga lang, medyo nabuboringan ako doon sa styling talaga na meron siya. Hindi ko alam kung ako lang nakakapansin, ha? Pero, ewan ko sa inyo, guys, opinion ko lang to, disclaimer lang. But tulad nga ng sinabi ko, tinitignan niyan kung hindi lang sa styling, kundi doon so kung ano yung pinapakita niya bilang Miss Universe, di ba? So yun, matagin niya sa Harnash. So yun, sana crispy na lang nilabanan. Charot! So yun, ito pa nga, bandagulan para sa mga reyna na dati ng Pilipinas. Ito nga kandidata na naglalaban-laban ngayon dito sa Miss Universe Philippines. At hindi lang basta-basta kasi naging reyna na sila ng Pilipinas sa mga ibang national pageant. Ito nga si Katrina, Michelle at Celeste na dati na naging reyna ng Pilipinas sa iba't ibang national pageant at international pageant. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Oh my gosh, I'm so excited for them. Kasi syempre, alam natin yung mga caliber ng mga kandidatang to na hindi lang ganun basta-basta kasi may experience na sila sa international pageant, nag-train na yan ng todo-todo at alam nila kung paano talaga makikipagsabayan sa iba't ibang mga kandidata na maglalahok nga dito sa Miss Universe Philippines.
Philippines. Excited ako kasi makikita uli natin yung kanilang rampa, makikita uli natin kung paano sila papalo ng bonggang-bongga pagdating sa competition ng Miss Universe Philippines. Excited ako na makita mo talaga kung paano sila magniningning katulad ng mga bituin sa langit. O, diba? So, Katrina, alam naman natin itong kandidatang to ay hindi din basta-basta talaga nagpapatalo. Pagdating sa pasarela, styling, at kung paano talaga mangangabog. Kaya excited ako makita kung ano ang bago niyang may offer dito sa Miss Universe Philippines for 2022. Michelle D, alam din natin na isa sa mga kandidata na mainit na pinag-uusapan ngayon dahil alam naman natin from Miss World go to the Miss Universe. So inaabangan natin dyan kung katulad din ba ang kapalaran niya na nangyari kila Catriona Gray, Andrea Mesa na kaya bang manalo sa competition ng Miss Universe Philippines or ng Miss Universe. And then of course, si Celeste na alam din naman natin na nanangabog ito ng bonggang-bongga dito sa Miss Earth noong 2018 at ngayon nandito siya at nagbabalik para sa competition ng Miss Universe Philippines. Pero ibang Celeste ang nakikita ko ngayon, mas matured, mas palaban, mas alam na kung ano ang gagawin. But syempre, abangan natin kung ano ang kanilang mga gagawin at ipapakita dito sa Miss Universe Philippines kung paano nila ipapanalo ang nag-iisang corona ng Miss Universe. Hindi din natin alam kung sino ba sa kanila. Pero ako ngayon guys, ang masasabi ko lang, malalakas ang mga kandidatang binabanggit natin. At alam naman natin na hindi yan basta-basta na magpapatalo ng ganun-ganun lang. So talagang bagdagulan to ng bonggang-bongga. So, excited kayo? Kasi ako, yes, excited ako. But tignan natin guys kung sino sa kanila ang makakapag-uwi ng Miss Universe crown. Ito ba si Katrina, si Michelle, o si Celeste, or wala sa kanila. Yun ang aabangan natin, diba? But keep praying for the candidates. Kasi syempre, may nilalaan sila dito, hindi ganun kadali, syempre yung competition. But, support lang tayo. At, matira ang matibay. Diba? So, yon. Ako mananalo ng Miss Universe Philippines at wala na kayong magagawa doon. Charot! So, yun. So, maraming salamat guys sa inyo lahat. So, walang sawang support ang binibigay ninyo dito sa channel ko. Sa aking mga kaibigan na walang sawa talagang sumusuporta sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, nakita naman ninyo yung ganda na merong to. Parang si Demily Peter lang. So, please don't forget to subscribe my channel. And of course, Angeles Kat Kemes Thailand. O, diba? So sabi namin Angeles Kat Kemes Miss Universe. O, diba? So, yun. So guys, maraming salamat sa pagmamahal, sa suporta. Kaya guys, hanggang dito na lang. Mainit yung wig, nangangati ulo ko. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow!